Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hiningi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po silang lahat. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nag-almusal na ba kayo? Parang wala kayong lakas. Anyway, na isang kwento, siguro narinig nyo na, ulitin ko na lang, no? May isang lalaking taga Manila ang pupunta sa isang isla malapit sa Bisaya. I think Camiguin yata. Yan, no? O doon, itong lalaki, kailangan niyang sumakay ng isang bangka para makatawid papunta doon sa isla. No? At siya naman ay nakakita ng isang lalaki na handang magpatawid. No? So habang namamangka yung lalaki, tinanong siya nung lalaking taga Maynila na isang professional. Sabi nung lalaki, "Brad, alam mo ba yung cellphone tulad ng Samsung o iPhone?" Sabi ng lalaki, "Ay sir, sorry po, wala po ako niyan. Mahirap lang po kasi kami." No? Sabi ng professor, "Sayang ka, Brad. No? Hindi mo alam yung mga bagong teknolohiya ngayon." Di pa sila nakakalayo. Tinanong uli siya nung lalaking taga Maynila, yung professional, "Brad, ano po yun?"
alam mo ba yung artificial intelligence o yung mga wifi na ganyan? Sabi niyo, yung bankero na sasagwan, sabi, ay, sorry po sir, hindi ko, ano po ba yan, makakain po ba yan? Sabi, ay, naku, sabi ng taga Maynila, sinayang mo ang iyong buhay, wala kang kaalam-alam kung ano yung artificial intelligence, sayang ka. So, naglayag sila ulit. Tapos, hindi pa sila medyo malayo-layo na sila, no? Tinanong uli siya, Brad, alam mo ba yung tungkol sa mga science, mathematics, ganyan. Sabi niya, sir, ano lang po ako, grade 1 lang po ang natapos ko No? At sa totoo lang po, itong pagsasagwan, pagbabangka, ito po yung pinapangkain po namin ng pamilya ko. No? Sabi ng professional, sayang ka. Hindi mo alam ang mga bagay na kailangan malaman sa mundo. Sayang ang buhay mo. No? Hanggang sa biglang kumulo. Kumidlat. At nagsimulang umulan. At ang alon naging parang lumakas na yung alon. No? At yung bangka, gumigiwang-giwang na dahil sabi nung bangkero, naku sir, mukhang may bagyo yata. Mukhang hindi po, biglaan po ito. Sabi nung professor, ano yan? Ako naman pong magtatanong sa inyo, sir. O ano yun? Anong tanong mo? Sir, marunong po ba kayong lumangoy? Sabi nung taga Maynila, professor, ayan ang hindi ko alam. So sabi nung magbabang, ay sir, nasayang lang ang buhay niyo sa lahat ng natutunan niyo. Kaya pag hindi kayo marunong lumangoy, ay mamamatay po kayo. Ako ay marunong lumangoy, so paalam na po. At nakaligtas yung bangkero. At naman nalunod yung professor sa naparami niyang alam. No? At sabi ng magbabangka sa kanya, bago tumalon, kayo po ang may sinayang niyo ang inyong buhay. Kasi marami nga kayong nalalaman, pero yung napaka-importante, hindi nyo alam. Bakit ko po i-share itong storya na ito? Kasi po, katulad ng professor na yun, marami sa atin, para bang entitled tayo. Of course, hindi naman masama yung mag-ambisyon. Lahat naman tayo mayroong ambisyon sa buhay. Di po ba? Sino ba ritong walang ambisyon sa buhay? Taas ang kamay. Wala. Walang taong walang ambisyon. Kasi bakit? Yung ambisyon, yun yung parang ating objective and kung saan tayo papunta. Ang taong walang ambisyon ay walang direksyon ang buhay. Tandaan niyan, Ang taong walang ambisyon ay walang direksyon ang buhay. Kasi hindi niya alam kung saan siya papunta, kung saan patungo yung kanyang pinag-aaralan. Alam niyo, madalas, pag may mga bata, lalo pag one time nagturo ako ng katekismo, tinanong ko yung bata, tinatanong ko sila, ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Pulis po. Ikaw naman, anong gusto mo? Doktor po. Ikaw, engineer po. May isang beses, yung isang teacher, nagtanong siya, ikaw Pedro, anong gusto mo pag ikaw'y malaki na? Anong yung sagot ni Pedro?
Gusto ko pong maging masaya. Gusto ko pong maging masaya. Ano sa tingin niyo? Tama ba yung sagot ni Pedro o mali? Ha? Sino nagsasabing tama ang sagot ni Pedro? Taas ang kamay. Sinong sabing hindi? Tama yung sagot ni Pedro. Taas ang kamay. Don't be shy. Yung iba natatakot lang. Kining nagtaas ng kamay, palakpakan natin. Very good. Very good. Bakit? Kasi kahit anong trabaho o ambisyon ang meron ka, pero hindi ka masaya, kahit anong kahit bukasyon, pag hindi ka maging masaya, walang halaga yung ambisyon mo. No? Sa mga magulang, di ba? Bakit ninyo sinasabing, anak, kasi sa tingin nyo, na kapag naging doktor, magiging masaya sila doon. Bakit mo piniling magpari? Bakit mo piniling magmadre? Kasi doon ka masaya. Ibo ba? Isa sa mga prerequisite ng ating ambisyon, ang ating kaligayahan. At may idadagdag pa ako, yung ating fulfillment. No? Kasi alam nyo, no, delikado yun. Kapag yung ambisyon mo o yung naging trabaho mo, naging bukasyon mo, hindi ka na masaya, no? Anong mangyayari? No? Magiging burden na, pabigat na lang yung trabaho para sa iyo. Di ba? Kapag ang isang bagay, ginagawa mo na hindi ka masaya, nagiging, pabigat sa iyo. Ito na naman, ako na naman, di ba? Hoy, Pedro, maghugas ka ng plato. Ako na naman sa inyo. Magluwalis ka. Ako na naman. Pabigat. Pero, kung masaya ka sa iyong ginagawa, no? Sa iyong bukasyon. Kaya alam niyo, sa totoo lang, inuulit ko ito, no? Walang santong nakasimamo. No? Naalala ko yung isang napakagandang post, no? Ng isang sister. Ewan ko kung i-beatify na yata siya. No? Alam niyo, napakaganda lang mukha niya. Of course, may itsura man din siya. Pero alam niyo, kinaganda, nakangiti siya nang siya'y namatay. And one time, i-confess ko sa inyo, may isang sister, hindi madre, no, na nagkukumun siya, naka-smile siya. At one time, siguro yun, nagtanong siya, Father, no, hindi ba kayo na sa akin, na nagkumunyan ako, naka-smile? Sabi niya, no, hindi ba kayo distracted? Sabi niya, bakit naman ako ma-distract? No? Kasi minsan may nagsasabi sa akin, bakit daw nakasmile pag nagkumunyon? Sabi ko, bakit ka nga nakasmile? Kasi ang tatanggapin mo sa komunyon ay si Kristo. Kayo ba? Nakasmile ba kayo pag nagkumunyon? O hindi? Iba. Katawan ni Kristo. Amen. Sino bang tinatanggap ninyo sa banal na komunyon? Si Jesus. Nakatuwa ka, nakasmile. Ibig sabihin, katawan ni Kristo. Amen. Thank you, Lord. Kasi yung amen, naniniwala ka na. Ang tinatanggap mo ay si Kristo ang pinaka-source ng kaligayahan sa mundo. Jesus is the source of happiness in the world. Kaya bakit ka nakasimango? Alam nyo, maganda yung isang prayer ni Saint Teresa of Avila. Ewan ko kung alam niyo yung prayer ni Saint Teresa of Avila. Anong sabi niya? Lord, Lord, deliver us for sour-faced saint. Alam niyo yan?
Lord, deliver us from a sour-faced saint. Tagalogin ko ha, para maintindihan nyo. Sabi ni Saint Teresa of Avila, Lord, ilayo niyo po kami sa mga nakasimangot na santo. Why? Because being a child of God, being a priest, being a religious, being a sacristan, being a lectors, is a grace from God. It's something that we should be happy, maging masaya ta. Alam naman kakanta ka, Pabori sa Diyos, Pabori sa Diyos. Ganun ba? No? We have to, Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, the Mass doesn't need any more too much clapping. Why? Because the Mass itself is already joyful. Yung kanta lang, yung choir lang, the way the song is, it's already happy. Draws us to happiness, And when we are happy with what we are doing, hindi na tayo mag-aambisyon katulad ni Juan at Santiago. Alam niyo yung ambisyon, yung too much ambition, of course, Hindi yung sinasabi kong ambisyon kanina. Hindi yung too much ambition, yung entitlement. Ayan, Yung entitlement, yung karapatan ko na maging Alam niyo, yung ginawa ni Juan at ni Santiago is parang lagpas na sa exaggerated ambition and entitlement. Lord, ako uupo sa kanan at sa kaliwa. Di ba? Di ba ganun tayo? Uy, ang tagal-tagal ko na Lord nagsisimba. Lord, lagi naman ako nasa simbahan. Karapatan ko na ibigay mo yung hinihingi ko. Ha? What? Karapatan mo? Anong karapatan meron tayo sa harap ng Diyos? Lord, kita mo kumakanta ako sa simbahan. Lord, kita mo yung anak ko nagsiserve. Kailangan, pag naghingi ako sa inyo, kailangan entitled ako na dinggin mo ako. Pakinggan mo yung prayer ko, yung aking dasal. Ha? Ganun ba? ATM ba si Lord? ATM? Na dahil ginawa mo yon, Lord, ito kailangan may lumabas na pera. Ganun ba si Lord? Ganun yung ugali nitong dalawang apostol before ng resurrection ni Jesus. They are entitled apostles. Gusto nila na silang nasa kanan at kaliwa ni Kristo. Pero anong sabi ni Lord? Hindi. Para maging masaya ka, para maging fulfilled ang iyong ambisyon, anong sabi ni Lord sa bandang huli? Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At alam niyo, sa paglilingkod, nandiyan ang tunay na kaligayahan at fulfillment ng ating ambisyon. Kasi alam nyo, kapag masaya ka, gusto mong i-share yung iyong kaligayahan. At ang focus mo, hindi yung iyong sarili, kundi si God at yung iyong kapwa-tao. Alam nyo, kung lahat ng tao ay katulad ng Panginoon, at lahat tayo ay masaya sa ginagawa natin, siguro walang graft and corruption sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit merong, naalala ko, bato-bato sa langit, pero ito narinig ko talaga, hindi ko nasasabihin ang pangalan, total kilala niyo na siya. Sabi niya, pag akong naupo, mawawala ang graft and corruption. Aalisin ko ang graft and corruption. Aalisin ko ang graft and corruption sa Pilipinas. Sabi ko,
Di totoo yan. Kasi kahit anong gawin mo, kapag ang isang tao, ang isang Pilipino, hindi matutong maging masaya at makontento, laging mayroong graft and corruption. Kailangan alisin mo yung mentality ng hingi o kuha ng kuha. At kailangan ituro mo na, no, kahit gaano ka kayaman o kahit gaano ka karami ng pera o bahay, kung marami kang mga ari-arian, hindi ka magiging masaya. No? Happiness, true happiness comes contentment. No? And sana yung mga magulang na naririto ngayon, ituro natin sa ating mga anak, no, kung saan makikita at matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Huwag nating sanayin yung ating mga anak o ating mga kapatid na lumaki ng maraming, no, hinihingi o hinahangad. No? Naalala ko, no, pagka yan, malapit na naman magpasko. No? Ay, sana may bago akong t-shirt. Ay, sana bago yung cellphone ko. Ay, sana bago yung t-shirt, bago yung pantalon ko. No? Alam nyo, kung puro bago ang hihingin natin na if that is what we need, of course, hindi ko sinasabing masama. Pero sana, we learn to be happy and contented. No? Kasi the more na nagdidesire ka, no, the more na nawawala yung iyong peace of heart, peace of mind. No? Kita mo, no? Ang dami na ngayong Lazada, Shopee, Temu, yung isa? Ano pa yun? So, ang dami ng mga online, advertisement, bumili ka nito, hindi ka papangit. Gaganda ka, bumili ka ng ganito, mawawala yung tagyawat mo sa mukha. So, lahat, hinaano sa atin. Bakit? Kasi alam nila na ang tao hindi marunong makontento. When there's no contentment, there is too much ambition and entitlement. But if you are simple, humble, katulad ng sinasabi ni Lord, katulad ng pinagliriwang natin ngayong araw na ito. Anong araw ngayon? Linggo ng Pandaigdigang Misyon. World Mission Sunday. Yun yung makabaligtaran. Ambisyon at misyon. At alam mo, yung mga misyonaryo, hindi lang naman kami, mga pari, mga madre, mga sisters, Lahat po tayo ay mga misyonaryo. Alalahanin po niyan. Lahat tayo ay misyonaryo. Anong ibig sabihin ng misyonaryo? Ito, yung sinabi ko. Na dapat, unahin natin hindi yung ating sarili, kundi ang Panginoon, kundi ang ating kapwa-tao. At alam nyo, kung tayo magiging tunay na misyonaryo, kahit mahirap ka lang, pagdating ng araw na ikaw ay kunin na ni Lord, anong mangyayari? Maraming taong pupunta sa iyong libing. Hindi dahil makikikain, kundi makikilamay. Kasi isa kang misyonaryo. Kaya nga, mga brothers and sisters, ngayong linggo ng Mission Sunday, sikapin natin maging misyon na maging mapagkumbaba at mapasaya natin yung ibang tao. Let us try to make others happy. Kasi pagka
Pagka mapasaya natin, kahit isang tao lang sa isang araw, alam niyo, we will receive blessing from the Lord. Kahit yung nanay mo, kahit yung kapatid mo, o yung teacher mo, mapasaya mo lang, you will become more happy kaysa ikaw lang yung sumaya. Di ba? So let us ask our Blessed Mother to help us to be a true missionary, a missionary of joy and happiness to others. Praise be Jesus and Mary.